sa ley informal, Prevenir enfermedad y saber el magacura. junto con el Zamboanga City Medical Center. Servicio con compasión. Gaya nga po ng aking nabanggit kanina, pag-uusapan po natin ngayon ay ang dalawang topic po no, na napakahalaga. Ito po yung hand, foot, and mouth disease o ito yung HFMD. At of course, dahil nga medyo may mga kaso po tayo, no? Tumataas po ata ang kaso ng ating dengue, pag-usapan po din natin ito. Makakasama natin ngayong umaga via Zoom ang isang pediatrician, infectious disease specialist, Dr. Suzette Herrera. Doc, good morning. Welcome back po sa ating program. Hi, good morning. Good morning, everyone. Yes, good morning po, Doc. At alam niyo po, Doc, no, siksik ang ating pag-uusapan ngayon dahil napakahalaga nga po. Sabi niyo nga rin po, kailangan pag-usapan din ang dengue awareness. Pero umpisahan po natin dito muna sa hand, foot, and mouth disease. Medyo marami po kasi ang medyo nalilito minsan dito, Doc. Hindi nila alam kung itong HFMD ba ay allergy lang o may ibang skin na allergy lang po. Ano po bang pinagkaibain nito at ano po ito? Paano natin malalaman na hand, foot, and mouth disease itong nararanasan? Narinig ba ako kasi malakas yung ulan? Ay, opo. Malinaw po kayo, Doc. Malinaw, okay. Yes po. So, yung hand, foot, and mouth disease, I think I have to change my, my venue, ha? I'll transfer muna kasi malakas talaga yung ulan. Okay. Narinig nyo ba? Actually, Doc, hindi namin naririnig ang ulan. Ay, hindi nyo narinig? Opo. Okay, sige. Pero baka So, mabasa po kayo, Doc. Pwede pong mag-change Hindi venue. ako mababasa Okay. for now, pero malakas talaga siya. Sige po, Doc. So yung hand, foot, mouth, and mouth disease, it's a disease of the skin, no? Pwede siya sa skin, pwede siya sa mouth. Yun ang mga organs na na-affect. Mhm. It's because of the virus. So, pwedeng enterovirus or mga ibang viruses ang magkakos nito. Mukha siyang chickenpox na milder form. Mhm. So, di ba yung chickenpox, buong katawan. Pero yung hand, foot, and mouth disease, specific lang talaga siya sa hands, sa mouth, at sa feet. Mhm. Although sometimes spread siya sa lower legs and sa may gluteal area at mga elbow portions. Pero unlike chickenpox, hindi siya yung buong katawan. Mhm. And this is a milder illness compared to chickenpox. Kasi parang may tubig-tubig din sila, no? Pero unlike chickenpox, yung chickenpox kasi nasa various stages. Merong pula, may tubig, may nana. Yung iba nagda-dry na, nagka-crust. So for hand, foot, and mouth disease, parang parehas lang siya sa chickenpox pero nagtutubig at nagsusugat. Mhm. And located lang siya sa hands, sa feet, and sa mouth. So yung ibang patients would come to you initially, magkakaroon sila ng fever, and then sometimes, meron na silang oral sores kasi yun ang first na lumalabas eh. Mhm. So minsan nga napagpagkamalan na parang tonsillitis. Pero after several days, nagde-develop na ng mga simptomas. Nagkakaroon na ng rashes sa hands at sa feet. In terms of allergy, yung allergy kasi na itsura, makatikas talaga yung hand, foot, and mouth disease. Mhm. Pero since ang itsura ng mga allergy, sometimes ano ba sila, yung tawag natin na wheal, yung parang pula lang siya na elevated. Mhm. Yung hand, foot, and mouth, mga sila, mga parang may tubig-tubig. Mhm. Umpisa na ako nabasa. Ay, sige po, May Doc. tubig-tubig. Mhm. Okay. So, yun. Okay. So, sino po yung kadalasan, Doc, risk dito? Come again? Sino po yung mga kadalasan pwedeng magkaroon ng hand, foot, and mouth disease, Doc? So, usually, ang nagkakaroon ng hand, foot, and mouth disease ay yung mga bata. No? Common siya sa mga bata. However, pwede rin ma-affect yung mga teenagers and adults.
How, pero yung mga symptoms ng mga adults are very mild. Sometimes nga asymptomatic sila. Mhm. Pero kahit na asymptomatic sila, they can still transmit the infection. Mhm. Okay. So, lahat pwedeng ma-affect. Pero mas makikita talaga natin yung simptomas sa mga maliliit na bata. Mhm. And for those children who are less than 5 years old or less than 1 year old, mas malaki yung chances nila na maging severe kasi 'di ba yung immune system nila hindi masyadong well developed pa. Opo. Mm. So yung iba mas marami talaga yung skin lesions nila unlike sa adult. Mm. So itong hand, foot and mouth disease, Doc, nakakahawa po ito. Yes, yes, contagious siya. So paano siya nahahawa? Pwede siyang mahawa through droplets, no? Minsan Mhm. yung mga secretions sa ilong, laway, pwede syempre pag hawak sila, no? Hawak sa ng mga iba-ibang gamit. So yung mga objects, pwede silang makontaminate. Mhm. So yung contaminated na objects, pwede rin siya mag-transmit. Okay. And then pwede rin siya maging contagious through the stool. Yung mga stool natin, so pwede siya mag-pass on. Kaya very important to prevent the sickness is to have constant, no, regular na hand washing. Mhm. Okay. Pero bago po siya magkaroon po ng, prevention pa rin po ang topic. Paano po ba para hindi mahawa? Kung halimbawa sa isang pamilya, hindi magkahawaan or sa school, paano po, Doc? Anong pinakamabisang paraan para ma-prevent po ang pagkalat? Minsan kasi sa mga bata, mahirap i-control kasi hindi naman sila marunong mag-hand wash. Lahat ng mga bagay-bagay nilalagay nila sa bibig. I think kailangan ko muna mag-transfer. Yes po, Doc. Sige po. Go ahead po, For a Doc. while. Yes po. Ayan po ha, mga tagapakinig natin, oras po natin, 8:00 ng umaga. At ito nga pinag-uusapan po natin ang tungkol sa hand, foot and mouth disease. So, kasi medyo nalilito tayo sometimes, chickenpox ba ito? Allergy lang ba ito? Pero ang pinagkaiba pala ng HMD sa ibang allergy at sa chickenpox, ito siya specifically sa kamay, sa bibig, at sa paa. Pwedeng magkaroon sa lower part ng ating mga hita, pero ang pinagkaiba nito sa chickenpox umano, kasi sa chickenpox lahat talaga meron. Nakakatakot din ito kasi pwedeng mahawaan. Naalala ko dati, no, parang last year ata sa Barangay Baluno kasi text ko mismo yung barangay kapitan natin dyan, Lord Puno, sa ating barangay captain dyan. Di ba nag-declare sila dyan agad ng suspension ng klase? Siguro mga 3 days kasi nga, nagkaroon ng mga kaso ng hand, foot, and mouth disease. So, mahalaga po, no? May mga prevention talaga tayong gawin for adults. Ayan, hand washing. Yan po ang pinakamagandang gawin kasi mahawakan mo lang pala yung ibang object. Kung may kasama kang bata, may possibility na mahawa yung bata. So, minsan kawawa po yung mga bata na may mga ganito, no? Kasi especially may struggle, mahirap kumain kapag nasa bibig din yung itong disease na ito. So, ayan, mamaya tatanungin natin kay Doc, no? Kailan pwedeng magkaroon na ng signal ang parents na dalhin na nila ang kanilang anak sa doktor or sa clinic. Ayan, no? So, tatanungin natin mamaya kay Doc kung ano na yung mga sign na dapat na dalhin. Ayan, Doc. Hello po. Okay na po ba, Doc? Hi. Yes. Okay. So, yes po, Doc, bago tayo mag-dengue awareness topic po, para sa mga magulang muna, Doc, ano yung signal na kailangan na nilang dalhin sa doktor ang kanilang anak kapag may hand, foot, and mouth disease symptoms na po? So, yung hand, foot, and mouth disease naman po ay self-limiting. Gagaling sila kahit na walang gamot. Pero kailangan ng supportive treatment kasi for example, nagkakaroon siya ng fever, bigyan ng paracetamol. Pag masyadong makati talaga, we advise paliguan. Kasi minsan makati talaga papaliguan natin. Pupunta lang sila ng hospital, magpapa-check up. Minsan kasi may mga oral lesions, masakit.
So, hindi masyadong kumakain. Pag hindi talaga nag-i-intake to the point na nagde-dehydration, pwedeng pumunta, magpa-check up. Pag mataas talaga lang lagnat to the point na pwedeng mag-seizure kasi, pwede silang mag-convulsion. So, follow up din. Pag nahihirapan huminga or vomit ng vomit, pwedeng magpa-check up na po. Now, for the yung topic natin before tayo nag-pause, paano siya i-prevent? So kailangan talaga yung mga contaminated surfaces dapat linisin natin, especially yung mga places na palagi nating nahahawakan. Yun kailangan lilinisin. Pag nagkaroon na ng hand, foot, and mouth, may early symptoms na, tapos nag-aaral yung bata, as much as possible, yung parents, hindi nila ipa-allow yung anak nila na pumunta ng school kasi pwedeng magbawaan. And, yun. Tapos, syempre, yung health natin, no, kailangan is strong yung immune system by eating healthy, drinking a lot of water. So, yun po. Tapos, hindi mo na magpasyal-pasyal aside from the hindi magpunta ng school. Yes, opo. Isolate. Last na po talaga daw. May season po ba ito? Like, di ba like, ang chickenpox pag summer, dyan daw po marami. Ito po ba hand, foot, mouth, and mouth disease meron din? Nakikita rin siya throughout the year, just like the chickenpox. Throughout the year, pero mas marami siya pag rainy season, unlike the chickenpox. And pag nagkakaroon ng outbreak, parang anytime pwede magka-outbreak. Like last time, di ba, nung nag-start na yung klase at pa-ending na yung klase, ang daming nag-outbreak ng hand, foot, and mouth disease. So most of the time, baka nakuha naman nila sa school kasi maraming bata, tapos naman sila marunong talaga mag-hand wash. So yun, kaya nagkakahawaan. Okay. Doc, dito naman po tayo sa dengue awareness. So far, Doc, ano po ba yung current dengue situation natin, lalo na po sa ZCMC? Kunin ko muna ang aking index card. Yes po, Doc. Ayan na, kasi sabi ni Doc, medyo dumarami po ang ating mga dengue cases. Ito ba may So kaugnayan kay... medyo marami-rami po yung cases ng dengue ngayon. So it's very important na maging aware na rin tayo. Yes po. Kasi marami siyang mga cases ngayon. So for the CCMC po, yung dengue cases natin since 2026, as we can see, noong January, 21 cases lang tayo meron. February, 33. March, 30. So umaakyat. April, 32. May, 32. So most of the time, nasa 30s lang tayo since January. But nung June, yung cases natin nag-increase na to 69. So from the average na 20s to 30s, nag-increase na siya ng 69. Dumoble. These are only admissions. And then from July 1 up to July 7 pa lang na data, 25 cases na. So parang sa 7 days, almost na-meet na natin yung regular na census ng dengue in a month. So medyo alarming siya as of this time. Ano po ang dahilan niyan, Doc? Anong nakikita niyong dahilan niyan? Usually, kasi ngayon, yung dengue din kasi sa Philippines is all throughout the year, pwede naman. Pero dumadami yung cases pag rainy season na. Nag-start na tayo ng rainy season, di ba? So yung mga, minsan, gustong-gusto ng mga mosquitoes. So natatransmit siya through mosquito, hindi siya yung droplets, hindi siya airborne. So natatransmit siya through mosquito, infected mosquito. O yung mga infected na, itong mga mosquito na to, gustong-gusto nila sa mga stagnant waters. So pag umuulan, syempre dun sila nagko-collect sa mga banana leaves, kung may mga tires tayo, or mga vases na empty, so pwede silang magstay doon at mag-multiply. So, pag dumadami sila, so pwedeng makagat ka at magkaroon ka ng infection na dengue. Pag infected yung nakakagat sa'yo. Yung yes, Doc, continue po. So,
di ba, meron din tayo last time kasi wala tayong mga tubig. So, we started collecting waters, yung sa mga pail, ganun. Dapat talaga yun may cover kasi pwede rin sila doon. Pwede doon magstay no yung mga lamok, mga kiti-kiti po ba yung Dok, no? Yung ano natin. Yes, Opo. yes, yung kitty-kitty. So, Dok, alam ko po, Dok, sa signs and symptoms po ng dengue, parang may asymptomatic na din po ba dyan, Dok? Based on symptoms ng dengue, wala tayong asymptomatic. Usually symptomatic talaga Okay. sila. So, pag nagkaka-dengue, so once you were bitten by an infected mosquito, daytime sila daytime biters mostly, kasi may mga ibang studies ngayon na pwede sa night, pero mostly daytime sila. So, saan ba yung mga bata natin during daytime, 'di ba? So, pag nakagat sila, after 5 to 7 days, pwede sila mag-infect kasi may incubation period pa. Tapos magkakaroon sila ng infection. So, pag nagkaroon na sila ng mga symptoms ng dengue, so number 1 is fever. Usually, ang fever ng dengue is high-grade fever. Hindi pwede yung fever na tag 37.5, 37.8. Mostly ng fever ng dengue very high, 38, 39, 40. So, the fever will last from 2 days to 7 days. So, yan yung fever. After that, so aside sa fever, pwede rin sila mag-headache, abdominal pain, tapos bababantayan talaga ng parents na mahinang-mahina sila as compared sa ibang times na nagkasakit. So, pwede lang sabihin na, ay, maluyag at leara compared Hindi active. last time. Oo, hindi mas durmi-durmi lang. So, usually yun. And wala silang ganang kumain. So, yun. We don't wait for rashes or bleeding kasi medyo late na tayo nun. Okay. So, when do we seek consult? Pag fever of 3 days, we can already check as early as first day kasi may mga dengue test naman tayo for first day, no? Pero, syempre expensive siya. So, the best time to check around 2 or 3 days of fever pag high grade, no? You mag-seek na ka ng consult. And also, one of the misconceptions of caregivers, parents, is pag wala ng lagnat, hindi na sila nagpapa-check up kasi akala nila wala ng lagnat. So, may 3 stages or phases yung dengue. First is yung febrile phase, 2 to 7 days. So, minsan, pag nagpapanik na yung parents, kasi 5 days na hindi pa nawawala, expected yun kasi pwede mag-last until 7 days ang fever ng dengue. So, fever. Tapos, yun ang febrile phase. So, nagkaka-fever sila, may mga symptoms sila, na headache, abdominal pain, nagva-vomit. After nun, magkakaroon na naman sila after ng febrile phase, critical phase. Yun yung 24 to 48 to 72 hours na walang lagnat. So, critical phase siya. So, bakit siya tinatawag na critical phase? Na kahit na wala siyang lagnat, doon na nag-start babagsak yung platelet, Okay. magbi-bleeding ang pasyente, minsan nawawala yung mga pulso, yung BP, nawawala, bumabagsak ang BP, humihina ang pulso. So, lahat ng complications ng dengue pumapasok doon during sa critical phase, yung 48 to 72 hours na walang lagnat. Kaya wag tayong maging kampante na pag wala ng lagnat, okay na. Kasi yun mostly yung nagiging problema pag nagpa-follow up, pumupunta na ng hospital, grabe na sila. And then, after ng critical phase, recovery phase na. So, meaning, pagaling na. Mag-start na mag-akyat yung platelet, mag-start na magbalik yung appetite. So, magre-recover na sila. So, yun po. So, kapag walang lagnat, mas kailangan mag-follow up. Especially, kasi may mga pasyente na nagka-fever, tapos mawalan ng lagnat, nagiging okay. Sa dengue, hindi. Pag wala ng lagnat, mahina pa rin. So, pag mahina pa rin siya at wala na siyang lagnat, follow up pa rin tayo sa ating doktor.
Dok, unang follow-up question ko po. Totoo po ba na yung fever sa mga dengue patients sa gabi usually? No, usually ang fever sa dengue all throughout. Ang mga dengue na minsan gabi lang lumalabas, sa mga TB yan. Pero pag dengue, all throughout yan sila. Entire day. Okay. Doon naman po, Dok, sa critical phase, ano po yung dahilan, Dok? Bakit nawawala ang fever? Pero medyo komplikado pala ang pasyente natin minsan pag gano'n yung senaryo po. Nagkakaroon ng bleeding, pagbaba ng platelets, BP. Ano po ang dahilan nun? Sa immunity rin natin. So yun talaga yung anong tawag dito? Yun yung ginagawa ng katawan natin. Kasi kapag may mga cytokines tayo sa body na nagtitrigger siya during those time na pag nawawala na yung fever. Kasi yung sa dengue naman, most of the time, ang problem sa atin is yung vascular permeability. Paano ba yan i-explain? Yung ugat natin, saan yung dugo, doon nag-a-affect yung dengue virus. So at that time pawala na yung fever, nagli-leak. So kaya bumabagsak yung mga BP natin during those times. Kasi most of the time, yung tubig sa ugat natin, 80% nun, ay 80% sa dugo natin is made of water. So kapag na-affect na siya doon, lumalabas yung tubig sa katawan natin. Kaya bumabagsak yung mga BP, fevers sila. Okay, Dok, hindi sa lahat ng pagkakataon after critical phase magre-recovery phase po ang mga pasyente kasi baka sabihin nila ay ma-recovery naman pala after. 'Di ba may mga cases din, alam ko po may mga report na may namamatay din po no dahil sa dengue. Ito yung phases ng dengue na expect natin in every patient. Pero namamatay, yung ibang namamatay is dahil doon sa critical, hindi siya nakakaabot ng recovery. Okay. Yes. So, ito yung pagdadaanan ng isang pasyente na may dengue. Pero yung ibang dengue cases, pag example, very late na yung pagpunta sa hospital, nasa loob na sila ng critical or papasok na sila ng critical at hindi sila napupull out, hindi talaga sila darating sa recovery. Hanggang critical lang talaga sila. Okay, kaya mahalaga ay huwag magpakampante. Kasi may iba po, Dok, no, akil taabla sila, malang tawa-tawa. Paano po ba yan, Dok? May mga nag-home remedy. So sa dengue naman, wala talaga tayong gamot. Supportive lang. Kasi dengue is caused by a virus. Kaya minsan pag pumupunta sa atin, hindi naman lahat ng pumupunta sa'yo na may fever ay dengue na yun kaagad. Pwede kasi viral infection yun. Pero yung dengue naman is also a viral infection. So pag nagkaroon kayo ng dengue, ano nga yung question again? Yung mga naniniwala po, Dok, home remedy, magtawa-tawa. Okay. So, pag nagkakaroon ng dengue, wala siyang gamot. Supportive lang talaga. So, ang very important dyan is to increase your fluid intake. So, increase talaga ng fluid intake. Pag nag-increase tayo ng fluid intake, mas malaki yung chances natin na hindi tayo masyadong made-dehydrate. Kasi the fever itself can cause dehydration. Plus yung dengue, di ba sabi ko sa inyo, yung sa ugat natin, nagiging permeable siya, nagli-leak yung tubig palabas. So, pag nagli-leak siya, nagiging hemoconcentrated yung blood natin, pwede siyang mag-irritate ng blood vessel at mag-cause ng bleeding. So para mag-iwasan natin yun, kailangan talaga mag-increase ng fluid intake. Siguro, yung tawa-tawa, wala pa naman talagang, may ano na pala, parang meron ng DOH na official statement ng tawa-tawa. Pero usually siguro, nag-i-improve sila sa tawa-tawa, not because of the tawa-tawa itself, but because of the increased fluid intake. Kasi pinipilit man lang ubusin maraming tawa-tawa. So hindi naman necessarily tawa-tawa yung nag-improve. Baka yung fluid intake. Kasi kailangan ng fluid intake. Yes, ayan po. How about may mga vanilla ice cream daw? Paano po yan, Doc? Usually yan po yung partner ng tawa-tawa.
Wala siyang studies. Wala siyang studies. Pero, as long as hindi siya umuubo, pag kumakain siya ng, ng vanilla ice cream, wala namang problema. At least, soothing siya sa throat. And hindi siya dark-colored food. Kasi pag dengue, ayaw natin ng dark-colored food. Kasi pwedeng maging maitim yung poops nila because nagbe-bleeding. So, at least, hindi strawberry, vanilla, puti. So, Yes. hindi siya mag-matter masyado. Nangyari po yan sa pamangkin ko, pinakain po ng watermelon, kaka-discharge lang from dengue, nung nagpupo, puro po kulay pula. So naalarma po kami dahil pala sa pagkain ng watermelon. So kaya po pinapaiwas po yung mga dark color food. So, kung gusto niya ng vanilla, sige. Pero wala siyang studies at it can help. Ayan. Ito naman po, Doc. Malimbawa sa isang community, may cases na ng dengue. Ano po ang pinakamagandang gawin po nila? So, may data tayo dito. Yung cases sa CCMC to ha, based on CCMC pa na data. Yung top barangay natin are Mampang, may 19 cases na, Tumaga 15 cases, Campo Islam 12, Calarian and Santa Maria 11 cases, Sinunok and Tugbungan 10 cases. So, ang very important talaga is mag-start sa household. So, kailangan natin ng maglinis talaga ng environment natin. Iwasan, kasi ngayon umuulan, palaging basa. So, iwasan talaga na may mga vases na empty at hindi natin tatanggalin yung water. Yung mga pail natin, i-cover talaga. Pag may mga tires tayo na nakatambay lang or anything na pwedeng mag-cause ng stagnant water, i-avoid yun. Kasi minsan sa community, mag-start talaga tayo sa lugar, sa own place natin. Kasi hindi naman din magawa ng government natin, we will start it in our own household. Siguro, yung mga fumigation, di ba yung iba na fumigate sila. Pero, we have to remember na yung fumigation, they will only kill the big mosquitoes, yung mga adult na. Yung mga maliliit, di naman talaga sila na, pero we can report it to our to the city health kasi may magagawa. May mga ibang mga procedures na hindi ko alam kung available na ba dito sa atin. Pero may mga ibang mga chemicals na nilalagay na ngayon sa water. So hindi ko alam if available na dito sa atin. So, but we can report it to our city health office. Yes, may tanong po dito, Kapag Doc. May tanong dito, Doc, pero parang napasadaan na natin kanina yung sagot. Sabi pa ni Christina Alabdata, hi po, Doc. Ano po yung mga bawal na food para sa may dengue patient? Thanks po. If dengue talaga siya, we just avoid dark-colored foods. Kasi baka pag magsuka sila, kasi prone sila magsuka, or magpupupo sila, pwedeng mag-change yung color at mag-iisip tayo na baka nagbi-bleed sila. So, iwasan na lang natin yun. Okay na yung vanilla ice cream. Ayan. May vaccine po ba? Wala pa po, Doc, no? So far, sa vaccine, meron na tayong mga ongoing studies pero hindi pa na-release. Before, we had the Dengvac siya, pero nagkaroon na siya ng mga several issues. So, na-stop siya. Pero meron mga ongoing ngayon for approval na dengue. Ayan. So hopefully mapabilisan yan para mas magkaroon tayo ng malawakang prevention sa dengue. So Doc, oras po natin 8:22 ng umaga sa ating final po, Doc. No? Ano po yung mensahe nyo po sa ating mga tagapakinig para po maiwasan itong pagkalat ng HFMD at ng dengue po? So, for HFMD, usually ang transmission naman talaga through our hands, diba, droplets, ganun. So, clean hands, save lives. So, kailangan talaga clean hands kasi minsan, kahit na nawala na yung mga rashes, usually infectious pala sila pag less than, pag 24 hours na wala ng lagnat without paracetamol, okay na sila. Pero they can still transmit the infection through the stool. So, clean hands, save lives. For the dengue, sa mga parents, no, as advised yung mga
iwasan yung mga stagnant waters. Pag may mga anak kayo na merong fever of more than 3 days or 3 days and more, tapos nangihina, walang ganang kumain, nagva-vomit, masakit ang tiyan, magpakonsulta po kayo sa inyong doktor. Huwag pong maghintay na magka-rashes or mag-bleeding before magpunta. And pag wala ng lagnat, it doesn't necessarily mean na okay na sila. Kung walang lagnat at mahinang-mahina pa rin, konsulta po tayo. Ayan. So siguro yung lesson din po dito, wag magpakampante, no? Lalo na kung hindi po enough ang ating knowledge, no, tungkol sa mga ganitong sakit. Ang pinakamagandang gawin pa rin, kumonsulta po sa ating doktor, ha? Wag po doon sa mga quack doctors, baka madagdagan lang po ang problema ninyo. Ayan, oras po natin. Ang fluid intake. Increase ang fluid intake. Ayan. Alam At po, necessarily tawa-tawa. yes. Pwede buko juice, doc. Sa increase ang fluid intake. ORS. Ayan. Oras po natin, 8:24 ng umaga. Doc, maraming salamat po sa oras. Thank you. Yes, sa oras at panahon na binigay nyo po dito sa DXAS. At syempre, maraming salamat din sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Ayan, no, as ating technician Kuya Romel Paulino. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sincoman. Magkarinigan po tayo dito muli bukas, alas 7 ng umaga, Monday to Friday. Ako po si Sara Mito Labing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Ano ang